Mga kapatid ko Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Father. Mga kapatid, batid natin na bawat isa sa atin ay may sariling tawag ng Panginoon. Ito'y tawag na siyang magbibigay sa atin ng daan upang makapamuhay tayo sa kabanalan at ayon sa kagustuhan ng Diyos. May tinawag para sa pag-aasawa, may tinawag upang mamanata sa Panginoon, kagaya ng mga madre, mga religyoso, ng mga brothers, kagaya ng mga Marist brothers na meron tayo dito sa ating parokya. At meron ding mga reliyosong pari, kagaya ko, na kasapi o kaanib sa isang komunidad ng mga reliyoso ng isang kongregasyon ni San Juan Bautista Precursor. At meron ding matinawag ang Panginoon para maging pari para sa isang partikular na simbahan, kagaya ng mga pari sa ating diocese ng Antipolo na siyang kasapi nito ang ating kora paroko na si Father Vic. At alam natin na bawat tawag ng Panginoon ay isang kamamanghamanghang tawag, dahil dito minsan nahihirapan tayong pagnilayan o pagbulay-bulayan ng tawag na ito upang mabigyan ng isang mapagkumbabang pagtugon, dahil alam natin na tayo'y mga tao lamang na puno ng kahinaan. Sabi naman ng iba, it's our nature bilang mga tao. Ako bilang lalaki na nangangailangan ng isang babae sa buhay ko upang may palaganap ang isang lahi. Ito ay isang normal, ordinaryong tawag ng Panginoon sa kanyang mga nilikha, gayon din ang mga babae. Ngunit, sabi nga natin, may mga espesyal na tawag ang Panginoon na kung saan kailangan ng malalim at masuring pagninilay upang magkaroon ng isang totoong pagtugon sa pagpasok sa buhay ng isang pagpapari o di kaya'y sa isang magmamadre. Sa amin, bilang isang paring religyoso, katulad din ng mga diyosesano, kailangan ng mag-aral na mahaba-haba. 4 na taon sa filosofiya, 4 na taon sa teolohiya dito sa Pilipinas, at mag-aaral pa ng masteral, mag-doctoral pa yung iba. Kaya nga lang, sabi ng aking superior doon sa Italia, bakit ka pa magdodoktoral? Saan mo naman yan gagamitin? No? Kaya kahit mag-request pa, hindi naman tinugunan ang aking request. Di ako binigyan ng pahintulot dahil nga sabi, saan ko naman daw gagamitin ang aking doktoral kung ang kailangan lamang ng simbahan sa aming kongregasyon ay ang tumulong sa mga paring nangangailangan at mga parokyang nangangailangan ng isang pari upang may taguyod ang mga sakramento at iba pa mga pangangailangan espiritual ng isang parokya. Ngunit, mga kapatid, ayon sa aking karanasan sa pagtugon sa tawag bilang isang paring religyoso, kailangan pagnilayan ng malalim-lalim, dahil ako'y tinawag 23 years old na. May trabaho, nakapagtapos na ng isang kurso sa universidad, nakapagtrabaho, at marami ng plano sa buhay. May nubya, may kasintahan, at kailangang tugunan ang isang tawag para sa pagpapari, lalong-lalo na sa komunidad ng isang reliyosang komunidad.
Kaya hindi ganoon kadali. God will scrutinize the heart of the person. Kaya maraming mga pangyayari na hindi minsan maintindihan kung bakit pinili ng Diyos ang isang tao na namumuhay sa ordinaryong pamumuhay lamang upang tugunan ang tawag sa pagpapari. At nang ako'y pumasok sa seminaryo, hindi lamang sa unang beses na tugunan ang isang tawag, kundi sa araw-araw hanggang ngayon. Dahil alam naman natin na ang pagsubok sa pagpapari, lalo na sa panahon natin ngayon, ay napakabigat at napakarami. Kaya masasabi natin na maraming mga pari at kapapari pa lang, kakaorden pa lang na umalis sa kanilang pagpapari. Dahil ang pagtugon ay kailangan ng panalangin, kailangan ng grasya ng Panginoon. Kung sa sariling kakayahan, sariling katalinuhan o karunungan, hindi makakaya ng isang tao na tugunan araw-araw ang tawag ng Panginoon, lalong-lalo na sa pagpapari. Siguro naman, ganun din sa inyo na mga may asawa. Araw-araw kailangang tugunan ang inyong tawag, lalong-lalo na pag meron na kayong mga anak. Dahil kailangan ninyong pagbulay-bulayan at pagdinilinilayan ang unang desisyon at pagpili na tugunan ang Panginoon na may pagpakumbaba. Mga kapatid, hindi tayo tinawag ng Panginoon upang mamuhay ng parang wala lamang, kundi tayo tinawag ng Panginoon upang mapaglingkuran ang kanyang piniling bayan. Tinawag tayo ng Panginoon upang mamuhay na may kabanalan, hindi lamang sa pagpapari, kundi sa pag-aasawa din. Lahat tayo bilang mga Kristiyano ay tinawag upang mamalakayan ng tao. Natawagin ang lahat, hihikayatin ang lahat na tumugon sa tawag ng Panginoon na mamuhay na may kabanalan upang lahat tayo ay makarating doon sa kanyang kaharian. Walang ibang layunin upang tawagin ng Diyos ang isang tao para sa isang espesyal na tawag, kundi upang mapaglingkuran na may papakumbaba at may katotohanan ang kanyang bayang pinili. Kaya sana lahat tayo bilang mga Kristiyano, mga disipulo ng Panginoon, ay pagnilayan ang araw-araw nating pagtugon sa kanyang tawag upang matili tayong banal sa kanyang paningin. At katulad ng Salmo sa linggong ito, na lahat tayo ay magpuri sa Panginoon dahil siya ang nagbibigay sa atin ng buhay at ng kalusugan upang mapaglingkuran ng may buong pagmamahal ang simbahan at ang Diyos na ating minamahal. Amen.